Kaya ito, pakinggan natin. Ano ba yung kinaso? Ano ba yung reason bakit nasuspinde itong mayor ng Seattle na di umano may mga nagre-regalong mga scammer na di umano ay involved yata sa droga. Hindi ko alam kung totoo yan, ha? Oo, kasi tumahimik na itong mga animal na ito eh. Tumahimik na rin yung si Ate Spaghetti. Oo. Kaya ngayon tingnan natin itong analysis ng ating kaibigan at ating silipin kung ano ba yung kanyang nasagap. Dahil sabi ko nga sa inyo, ito si Jojo de Guzman ang pilit ginagaya ni Bobong Lipunan. Hindi niya kaya yung connect the dots nito ni Jojo de Guzman dahil ito well-researched itong tao na to. He may not be well-connected but he is well-researched. Kaya pakinggan natin yung issue na yan. Tingnan natin kung gaano kasamang tao yung mga kalaban ni Congressman Teves dyan sa kanilang probinsya. Ito yung sinasabi ko na kapag magaling kang magaling kang sumilip ng mali ng iba, malamang sa malamang ikaw yung magnanakaw. Ito ay ang buhay na patunay na yung mga magagaling magsumbong, sila po yung totoong mga durobo. Kaya yung dyan kay Bobong Lipunan na yan, siya yung unang nagsabi na binayaran na daw ni Lisa Arneta ang mga banateros. Tapos yung Facebook page niya buhay na buhay pa. Yung kay Banat Bay na take down na. Maraming pages si Banat Bay. Meron siyang isang Banat Bay, meron siyang Byron Cristobal yung kanyang legit, pero malaking followings nung tinake down nila yung Banat Bay. Yung Banat Bay na yung mukha niyang cartoons, yung profile pic. Yan, so ito tingnan natin itong analysis ni Jojo de Guzman na napakahusay, walang halong chemical. So, in connection dito sa kaso ni Mayor Fritz Diaz, kung yung pera ng taong bayan, nilalagay talaga nila sa proyekto na yan, mas maganda ang Negros. Kaya lang dahil nilang interest at gusto nilang magbulsa ng magbulsa, abay, wala, hanggang ganda na lang meron ng Negros, no? But tourism-wise, medyo hindi siya ganun kataas. So, as you can see, wala na akong makita dito talaga, no? I don't see any sign. Wala akong makita kahit anong sign na suportado na wala nga tayong update doon sa Digamo case, eh. Diba? Wala tayong update sa Digamo case. Ano nangyari? Samantalang nung araw, halos araw-araw, may balita dito nga sa Digamo case. Yan ang tanong. Malaking issue din ito eh. Tama, tinan mo ginagawa ni Jojo de Guzman. Nagkakandak siya ng sarili niyang investigation. He's checking on the social medias of these personalities ng mga kalaban ni Teves. Tinitingnan niya itong si Digamo, sino bang jowa ngayon. Kasi mahilig itong mga to, fame whore tong mga to. Mahilig itong mag-post ng mga karangyaan nila. Pero this time, wala daw silang masyadong mga post. Bakit kaya? Kaya na gano'n na naman si Jojo de Guzman. Ano kaya ang ginagawa ng mga ito? Panay, ang laman ng media natin ay yung Teves, laging Teves, terorista, ganyan. Di ba? So, I don't see any sign. Wala akong makitang sign. Ngayon, lesson with that, no, dito sa unang punto natin, lesson with that, ito yung sinasabi namin sa inyo eh. Hindi ninyo talaga mapagkakatiwalaan ang magpinsan na ito. Kasi kung dati nga nasa likod lang kaibigan pa na itinuring ni Tatay Digong itong si Martin Romualdez. Diba? Sabi nga niya, diba, kaibigan kita, sabi nga niya. Pero ginagawa mo sa anak ko, sabi ni Tatay Digong. So makikita mo talaga, wala kang maasahan dahil pag hindi ka na kailangan, wala na tal.
Wala na sa kanilang interest yun. Right? Ngayon, eto na yung sinasabi ko. Kung titignan natin, mapunta muna tayo sa doon sa kaso. Ano bang kaso nitong si Mayor Fritz Diaz? Ang nasa isip sa kumusta yan si Mayor. Siya na rin munisipyo. Ayan po, nakikita niyo. Yung pinapakita natin ngayon, ito po. Yan po. Yan po. Ayun, malapit nang gumuho. Yan, malapit nang gumuho kasi hindi solid ang pagkagawa. Ayun. So ito pa lang si Fritz Diaz, si Ferrari Mayor na naka designer attire get up nung Senate inquiry. Ewan ko kung tawag dito yung catwalk ba yung pinuntahan niya sa Senado. Pero nagpakita siya doon ng rang niya Pamahalin jacket, pak, makakapal na kwintas, pak. Tapos meron pala siyang pinagawang project dito sa kanyang probinsya na lintik, substandard yung mga materialis na ginamit. Kaya hindi pa daw napapakinabangan, nagigiba na. At mukhang yun yung rason kung bakit nasuspindi yata itong mama. Pakinggan pa natin si Jojo de Guzman. Kaya yung loan sa bangko na para sana sa business hub, walang nangyari. Tapos yung nagbabayad sa bangko, pera ng munisipyo. Ayan po, nakikita nyo sa screen Kaya gusto niya ang gobernador pa rin si Digamo kung hindi yun napatay kasi gusto niya malusutan ang kaso niyang kinakaharap sa ombudsman. Munisipyo yan, nagkamali ng okay. Noong pag-pandemic, nagsasabong yan sila sa lungsod ng Dawin, Negros Oriental. Yung mayor dyan sa Dawin, tao din ni Digamo, kaya malaya silang nagsasabong. 5 beses nagsasabong si Mayor Fritz. 2 manok, panalo. 3 manok, nila. Si Fritz Diaz, tricycle. Yan po sana yon. Ang kaso, anong petsa na ngayon? Bakit ganito pa rin hanggang ngayon? Ganyan po siya ngayon, So yung supposedly na ganyan na business hub, saan po napunta? Yung more or less 200 million pesos. Baka sa Ferrari niya. Baka, hindi ko sinasabi totoo Baka naman napunta sa sabong. So, na budget dito, Mayor Fritz ng Shaton. Sana po ito ay masilipan ng ombudsman at ng COA nang ito ay mag-pursue. Ano sinabi natin dyan? Sana ito masilipan ng ombudsman. Abay, nasilip nga. Kanyang kagaling si Jojo de Guzman. Pantakin mo, this was exposed by Jojo de Guzman by a vlogger na sobrang galing na based sa Hong Kong. Na kung wala itong vlogger na ito at kung hindi nag-trending itong kanyang report na ito, hindi sana sinilip ng ombudsman ito kasi yung mga ganitong katarantaduhan nila, ang kanilang pantakip yung nangyari doon sa pagkamatay ng kanilang partidos na si Gobernador Digamo. Marami daw mga kaso, marami daw mga kinukulimbat itong mga ito. At ang kanilang doon, smoke screen ay sisihin yung mga TV sa gulo sa bayan nila. Yan ang tunay na analysis, sabi ni Drogon. Yan ang nagkatotoo. Ang sabi niya, may korupsyon po dito. Kaya sana po ay masilip ng ombudsman. Nasilip na ng ombudsman, mga boss. At di umano na-suspend ng 3 months. Ba't na-suspend lang?
Ba't hindi pa i-impeach yung animal na yan? Kaya gusto nitong tumakbo ng congressman. Dahil last term na nito sa kanyang nasa asakupan, hindi na siya mananalo, malamang sa malamang yung susunod na mayor, kung hindi nila kaalyado yung mananalo, sisilipin siya dito sa proyekto na to. Oh, kaya ayan, kaya ngayon tarantang kalimot na yung mga tokmol na yan. Oh, akala nila tatagal yung issue kay Tebes, hindi nila alam. Pag labnaw nun, makikita pa rin yung mga baho nila. Walang puti-puting ahas to si Jojo. Organic na analysis to. Oh, sobrang likot nito sa social media, lahat pinupuntahan nito. Oh, ayan na nga nangyari, may resulta. Okay, so sige, stop tayo dyan. Kasi nasilip ng ombudsman. Okay, yan yung kaso niya, yung Shaton na yan. Ngayon, asan na ba Jojo yung pinagsasabi mo? Asan na yung sinasabi mong suspension? Diba? Oo nga, oo. Alam na namin yan. Vlog mo na nga yan, di ba? Asan na yung suspension na pinagsasabi mo? Ay, nako, Jojo. Ang tagal. Ay, nako. Ayan. Nasilip na ng ombudsman. Oh. Ayan, oh. Ayan na. Oh, hindi ba? Republic of the Philippines, Office of the Ombudsman, Field Investigation Bureau complaint versus Fritz Diaz. Fritz, ang linis-linis ng pagkakapakilala mo sa sarili mo sa mga tao. Ang galing mo pang magturo nung sa Senado. Yun pala, may kaso ka. Pero paliwanag mo nga ito, Jojo, bakit October 3, 2022 yung nakalagay dyan? 2022 i-final yata, ano? O 2024 na kasi na yun eh. Silip ng ombudsman. Hello! Karma. Nagdilang anghel tayo. Sana masilip ng ombudsman. Ayun o, ombudsman. Oh, first page pa lang yan. Oh, huwag kayong ma-atat masyado. Oh, first page pa lang ay papakita natin, ha? Papakita natin lahat ng page. Pero, ayan, na ombudsman. Di ba? Ano ka nga? Oh, yung mga nagtatanggol sa mga digamo nung panahon na walang tumutulong kay Congressman Tebes. Oh, noong mga panahon na walang gustong pumick up kay Congressman Tebes. Yung mga taong mga judgmental dyan. At dineklara si Tebes na terorista ayon sa pagsumbong nitong mga kawatan na ito sa probinsya nila mismo. Yung mga kaso ng kawatan. O, nasan na kayo ngayon? Ayan na yung ina-idol nyo. Hindi ba? May kaso ng korupsyon. Ayun, Mayor Fritz Diaz. Ay, nako. So, titignan natin. Okay? Ayan po. Okay. Ayan. Ito ay na-launch pa noong kailan? Noong October 3, 2022. Kasagsagan nung sila ay malakas-lakas pa. Okay, na-launch pa nung October 3, 2022 sa Cebu. So, eto, nakita nyo naman, Office of the Ombudsman, ito po yung complaint sa kanya. Ayan, ang complainant ay yung FIB, Investigation Bureau, Field Investigation Bureau, at ang kanyang kaso ay OMB. Oh my God! Oh my God! Ayan. Ayan, RA 3019. At saka OMB VA 2. Ayan so gross neglect of duty. Ano ito?
impeachable offense po ito. But so habang iniimbestigahan yung kanyang kaso, sinuspend siya ng 3 months. Ganyan din ang ginawa kay Bantag nun eh. Habang may investigation, sabi ni Boying, suspended ka muna ng 3 months, tapos biglang another 3 months, sa 2025, kampanyahan na. Hindi natin alam kung ano mangyayari sa kaso na to. Hindi natin alam kung makakabalik pa yung buwisit na yan. 20308 gross neglect of duty. So ano po yan? Yan po ay graft and corruption. Saan ka nakakita? Paano na yan? Mayor Chris Diaz. Next. Ayan, sino yung mga sino yung mga recipient? Ayan, ayan. This resolves the administrative complaint for gross neglect of duty filed on November 18, 2019. Hindi natutulog ang Diyos. Yan ang totoong karma. Kung si Boying Rimulya ay totoong may sakit at totoong medyo unstable yung kanyang health, yan ang karma. Ayaw natin na magkasakit siya. Pero sa mga pinaggagawa niya dito sa mga taong ito, sana Boying Rimulya mapaisip na or maisip mo na. Tinapik ka na nung una hindi ba nung heart bypass mo? Tinapik ka na ng Diyos. Sabi, magbago ka na. Hindi ka pa rin nagbago. Ngayon, tinapik ka ulit. Yung pangatlong tapik sa'yo. Baka mapunta ka na sa impyerno. Kaya may pag-asa pang magbago, DOJ Secretary. Totoo po ang karma. Takantaka ka sa dami ng pera mo. Sakit ang pumapatay sa'yo. Kasi siguro dahil sa dami na rin ng mga inagrabyado niyong mga tao. Ayan. Kaya ito, nakarma na din tong hayop na mayor ng Seattle na ito. Na mayroon ng complaint sa kanya, hindi natin alam kung anong mangyayari sa kaso na to. Pero at least, totoo yung sinasabi natin dito sa ating channel na itong mga ulupong na ito, napakagagaling nila magbintang, napakagagaling nila dumungis ng tao, pero sila para yung mga numero unong mga kawatan sa gobyerno. By the Field Investigation Bureau, putol kasi ito Okay? So, yan. Yan Nakita nyo naman kung ano yan. Ang kinasuhan si Fritz Diaz at saka yung mga bidding committee. Mga bidding committee na kung saan sila din lang. Kunwari may bidding pero sino ang pinapanalo nila sa bidding? Di sila. Diba? So kaya ang nakasuhan dito si Fritz Diaz at saka yung bidding committee. So sino yung mga yon? Ayan Okay, unahin natin. Ayan. Diba si Fritz Diaz yan? Sino pa? Ayan. Dario Arbolado. Mambubuladas Municipal Budget Officer. Alma Ragay. Sino ba si Ragay? Diba? Yun ay kapamilya ni yung kanilang pinaslang na si Digamo. Diba? Roger Ian Gadingan, Budget Officer. Reggie Rapada, Administrative Officer. Kumbaga, sila yung mga to. Sila din. Ayan. Okay. Ngayon, asan na ba yung prayer? Sige, tingnan natin. Ayan. Oops! Ayan. Anong nakikita natin? Ayan. Kayo yung magbasa. Basahin nyo na, Ayan, mga bossing. Wherefore, finding substantial evidence, this office holds all respondents administratively liable for simple neglect of duty. Accordingly, they are suspended for a period of 3 months.
without pay with a stern warning that a repetition of the same similar acts in the future will be dealt with more severely. Ayan na. Ito, yung mga resource person sa Senado. Ito, yung mga resource person ni Boying Rimulya at saka nito ni Abalos. Ayan na po. Sila pong mga nagmamalinis, sila pong mga mahilig magbato ng putik, sila po yung mga marurumi talaga. Ganyan kahayop ang mga yan. Tapos yung nananahimik na si Arnie Tevez na pasayaw-sayaw lang sa kanyang vlog, ano nangyari? Aba, may kumukulay-kulay pa pala dito sa... Tama, napaso na naman sila dyan. No, totoo yan. O kaya, Janice Digamo, ano tong bata mo? O baka sa susunod, ikaw na masilip ha. Ang laki ng bahay nyo dyan, yung cafe something-something dyan sa inyo ha. Kapal ng mga mukha nyo. Oo, nananahimik yung mga Tebes. Inopress ninyo. O kaya kayong mga gullible, kayong mga mahilig lang sumabay sa agos, kayong mahilig lang sumabay doon sa kung saan yung nakakarami. O ito ang napapala ninyo, karma. Rich Diaz, ito ang napala mo, karma. Pero hindi ko masyadong gusto to. Kasi simple, liable for simple neglect of duty. Ano ba naman? Ano na simple neglect of duty dun? Gumastos ka ng pera nang hindi nyo naman mapakinabangan. Simple neglect of duty ba yung pangungurakot? Oo, so yan daw ha. Sabi pa dito, kapag inulit mo pa, mas malala na. So ano to? Ano na kayang nito? Ano na kayang resulta nito? O kasi parang sinabi na pag inulit mo pa, hindi lang 3 months. In the event the penalty of suspension can no longer be enforced due to respondent separation from the service, the same shall be converted into a fine in the amount of equivalent of 3 months salary of each respondent concerned. Ay, yung na to, yung kanyang suspension. Tingnan pa nga natin anong mga information na ibibigay ni John natin. Administratively liable for simple... Ako na magbasa. With a stern warning, the penalty of suspension can no longer be enforced due to respondent separation from the service. The same shall be converted into a fine in the amount equivalent to 3 months salary. Yan naman yung hindi ko magustuhan Marie Sandoval sa ombudsman. Pucha, may second chance pa. Samantalang si Tevez wala nang second chance. Wala pang kaso, terorista na kaagad. Dito mo talaga malalaman na bulok talaga yung sistema dito sa Pilipinas. Bulok talaga yung sistema. Kasi yung mga magnanakaw, ang dali lang nakakawala. Ang dali lang na-absuelto. Isususpend mo lang ng 3 buwan, goods na. O samantalang yung mga wala namang ginagawa, basta lang siguro may mga alitan silang personal. Ayun, nagagamit pa yung mga batas na ginawa para sana protektahan ng mga tao para gamitin. Para, ayan nga, makapagdeklara o ma-freeze mo yung mga assets nila. Mababa ang 3 months sa graft and corruption, kaya ngayon ang pinapanalangin natin na maibalik ang death penalty kasama po yung graft and corruption. Dapat mabitay itong mga hayop na ito. Sa ilatsa pala ng pagmumukha ng ulupong na mayor ng Siato na hindi mo na mapagkakatiwalaan. Dapat siyang talian sa 2 paa, ibitin ng patiwarik sa ilalim ng San Juanico Bridge. Grabe. Ipalapa sa mababangis na buhay. May buhaya ba sa San Juanico Bridge?
Si Mayora Butanding, ibitin din daw ng, sa ilalim ng Guadalupe Bridge, lagyan ng mga linta at pulang langgam. Grabe. Grabe naman to si Vic Lozardo. O pagka may nangyaring masama sa mga yan, sinyo to si Vic Lozardo. Trustworthy ba ang ombudsman? Banat bahay? Hindi sila tatanggap ng lagay to twist their verdicts. Ewan. Dati na lang, wala naman sa kanilang mandato yung tumanggap. So let's just assume na gagawin nila yung kanilang trabaho. Walang hiyang yan. Kaya nako, Diyos ko po, karma na yan. Pero sana naman hindi lang simple neglect of duty yung pagnanakaw. Dapat grave abuse of duty, ganun. And we are hereby sentencing you to 3 times death penalty. Dapat ganun. Talagang itong mga to mawala na sa Pilipinas. Kakapal ng mga mukha nyo. Kung sisihin yung mga Tebes na pinuno ng korupsyon ng violence dyan sa probinsya ninyo, meron pang sinasabing mga terorismo, putya kayo naman pala ang mga terorista sa kaban ng bayan. Ayun naman pala yung mga magnanakaw sa kaban ng bayan. Well, sa bagay, hindi pa naman daw tapos yung kaso. Pero the fact na ikaw ay may kaso sa ombudsman, ibig sabihin, may kaso ka ng kurakong. Salary of each respondent's suspension ay parang hindi sila pwedeng i-separate doon sa kanilang service. I don't know kung suspended, kung may ginawa, talagang suspended. Ay Tebes nga, hindi pa nila napatunayan, tinanggal na nga di ba? Tinanggal, At least ito may due process. Di ba? Siya Fritz Diaz, at least ikaw dumaan ka sa due process. Si Tebes, napakamalas. Mantakin mo, alagad pa siya ng batas. Gumagawa siya ng batas. Yung mga batas na ginawa niya, Diyos ko, yun din ang tumraidor sa kanya. Grabe. Pantakin mo, walang hearing. Wala man investigasyon. Putya hindi man nakasagot. Putya naging terorista na ngayon, hindi makauwi dito sa bayan natin. Kaya sobra tong oppression. Pag-oppress ninyo kay Arnie Tebes, sa totoo lang. Kaya pare-parehas kayong mga nakakarma. Nakakarma si Boying Rimulya at nakakarma na rin itong gunggong na mayor ng Seattle. Na napakayabang pa sa Senado pa mismo. Ito din ang naiinis talaga ako sa mga senador. Inamin na niya sa Senado na binigyan siya ng regalo ng kaibigan niya na Ferrari. Tapos yung mga senador hindi man lang natinag. Samantalang bawal na bawal tumanggap ng regalo yung mga nakaupo sa gobyerno. Kaya kahit ayaw sa atin ni Tebes, sabi ni Bagong Lipunan, dahil tayo ay para sa maayos na due process, kahit ayaw niya sa atin, kahit mas gusto daw niya kay Maharlika, ayaw niya sa Banateros, dahil ito yung tama, ating i-expose itong mga kasapakat sa paninirang puri sa mga Tebes. Ayan. So napakahusay nitong report na ito. Yan ang report, Bagong Lipunan. Ganyan mag-report, hindi yung kung ano-anong ayon sa aking babaeng ahas.